alam niyo po, yung federation namin is composed of 178 Chamber of Commerce nationwide. Merong malalaki, marami din maliliit na negosyante. Ang importante po sa amin, kasi sa napakahirap na sitwasyon natin na tumataas ang inflation, delikado po yung whatever cost that will go up. So yung cost of production or cost of hiring people is one very important element. Kasi kinahasan natin ng 200 pesos. Yan po medyo may kataasan. That is more than 30%. So tataas. Ipapasa ng mga negosyante yung cost nila sa consumer. So lalong tataas ang presyo ng bilihin. At saka importante po rito, ganitong increase. Nagkaroon tayo na ng increase last year, sa 35 pesos. Yes. According to RA 6727, dapat hintayin natin isang taon bago magtaas ulit. Right. At saka mas maganda sana yung taas ng sweldo ay pag-aralan ng National Wages and Productivity Commission. Kasi sila po, represented ang management, represented ang labor, represented ang government to look at all possibilities. Napakahirap po ngayon na magtaas ng presyo dahil napaka-competitive ang negosyo ngayon. Maraming nahihirapan sa negosyo. So, tutul kami sa legislated wage increase kasi yung legislated nasa Congress so they can put it hindi dapat kailangan pag-usapan yan sa National Wage Board. So at saka different region may kanya-kanyang cost may mga mas mataas na cost like Metro Manila mas malaki yung mga region nahihirapan na sila sa 35 o 40 pesos tataasan pa natin ng 200, parang sinasabi natin sa kanila, magsara naman kayo. Hindi na negosyo ang hinahanap dito, di ba? So kasi pagka kailangan ng itaas ang sweldo, hindi ako tutol na itaas ang sweldo kasi nahihirapan talaga yung labor natin, yung wage earner. Kailangan kumita rin sila na sapat. So I'm not against the wage increase per se. What I am agree on, takot kami na hindi pinag-aralan bago sasabihin lang nila 200 pesos. Saan ang galing yung 200 pesos? Ano ba? Di ba? So, yun ang nakakatakot na tutol na. Kung sakali man na ito ay lulusot at magiging isang ganap na batas, ano yung implikasyon doon sa mga negosyante? May mga magsasara ba? Ilan yung mawawalan ng trabaho? Sa inyong, at least sa inyong hanay, if you have numbers. I don't have the exact numbers, kaya kailangan pag-usapan sa wage board kasi sila, they have all numbers, But definitely, yung mga maliit na negosyante, matatamaan. Sila ang ipapasa nila yung whatever wages or whatever cost that is imposed. Tapos, tataas pa yung mga taxes natin, dahil doon sa state taxes, tinahasan nila based on the rate, the new tax rate is based on assessed value or zonal value, whichever is higher. And that will definitely increase the cost of taxes on businesses who are possessing land or even mga owners of properties. Kasi lahat na naman ipapasa lahat yan sa consumer kasi wala naman ang papalugi sa negosyo. Kung nalulugi sila, isasara na nila yung negosyo. Yan ang number one challenge. So, pag sinara yung negosyo, ang tatamaan yung mga laborers kasi wala na silang mahanap ng trabaho. Pero sir, naniniwala ba kayo na yung existing na minimum wage ngayon ay dapat dagdagan o taasan? Tsaka kung oo, sa palagay nyo magkano ba dapat ang kakayanin? 635 ba ngayon? Dapat talaga yung inflation. Yung based on inflation, what is reported in inflation, taasan natin at least balance ang inflation. Kasi inflation yun kitang-kita yan tinaasan nila yung bigas, tinaasan yung mga bigas. At least pantay lang sa inflation. Yan, wala kami masabi dyan because kailangan yan para mabuhay mga laborers natin. Kasi nga, sir, di ba, bagaman sabi nyo nga,
mahirap para sa mga negosyante. Pero pag tinignan mo naman din yung kabilang panig, yung sa panig ng mga manggagawa, kulang na yung kanilang sweldo para makaagapay doon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kailangan din nilang kahit papano may itataas sa sweldo nila. Tama po yun. Kailangan itaas. Pero mas maganda talaga is productivity. Dati, yung mga developing countries like China dati, wala naman, they also set minimum wage. Nung nagkaroon ng maraming investment, maraming trabaho, wala nang minimum wage. Agawan sila dahil ang daming trabaho kailangan. Ang labanan dito, investment. Pag pumasok ang maraming investment, maraming factory, tataas at tataas ang sweldo dahil kailangan nila ang labor. Production yan eh. Right. So, ang challenge namin ngayon, how do you entice investments to come in? May opportunity ngayon dahil nag-aaway between China and the US. No? So, nag-impose sila ng mga tariff. So, alis mga factory sa China, pumupunta sila sa Mexico. Ngayon, nag-impose na lang sila ng Amerika ng 25% on Mexico. O saan sila pupunta? Dito sa Southeast Asia, the best situated is the Philippines. Kaya lang yung Philippine-China relations, kailangan ma-improve natin. Yung opportunity available ngayon, sana mabigyan natin ng special priority. Ano yung special priority? Number one, ayusin natin yung price of energy, yung electricity natin. Kuryente. Yata pinakamataas sa Southeast Asia. Tama po yung pag pinaba mo yung electricity, pati yung mga workforce natin, laborers, they will also benefit, di ba? Yun din ang binabayaran nila eh. So, ibabaan natin, hanap tayo ng paraan kung paano mababawas yung cost of electricity. And then yung cost of doing business. In case of pinapahirapan tayo ng mga local government kung ano-anong ginagawa para I don't know for what reason. Maybe it's for other reasons I cannot explain properly. But it is something that we have to address. Dapat computerized na yan. Pag-apply mo, kung may big violation, kung may against the law, that's the time hanapan natin, puntahan natin. Pag wala, bigyan mo ng automatic license na yan, permit na yan to operate. Yan ang mga complaint ng maliliit na kumpanya na that is part or member of the federation. So, dapat wag na pahirapan yung mga negosyante. Magtulungan tayo para magkaroon ng mas maraming trabaho para sa tao natin. So in short sir, para sa inyo, at least sa inyong hanay, kailangan tutukan yung investment para naturally tataas yung sweldo. Tama ba? Tama po yun. Tama tayo. Let's create jobs. Pag maraming jobs, kulang laborers natin, tataas at tataas yan. Demand and supply yan eh. Right. Diba? But dami nating mga kababayan na umaalis, naghahanap ng trabaho sa labas. Ang may nagkuhan lang dito, unskilled eh. Yung mga skilled, umaalis lahat eh. Dahil mas mataas ang sweldo sa labas, Correct. dito na pinakababa sa Southeast Asia. Bakit po? Kulang yung investments, kulang yung trabaho. So, yun ang harap natin. Yun bang sa inyong obserbasyon na Dr. Pedro, sir, yung bang mga paglabas-labas ng bansa ni Presidente noong nakalipas na 2 taon, sa palagay nyo, hindi pa ba nakikita natin yan? Hindi pa nagre-reflect yung pag-invite niya ng mga investor dito sa Pilipinas? Wala pa ba? Meron pa rin pumupunta rito. Ang kailangan natin yung mga malalaking factory, malalaking ang gamit nila, malaking gastos sa electricity, di ba? Yung mga big industries that employ so many people, yun ang challenge natin, yung mga labor where they employ thousands of laborers, yun ang malaking bagay para sa investment. Ang challenge natin, yung maliliit na negosyante, tulungan natin. Yung maliliit na negosyante, kailangan wala silang kapital, kulang ang kapital nila, they can only employ, pero they are the majority. Pati sa probinsya, majority yung mga maliliit eh. Ilan lang yung mga palalaki. Sir, ito bang pinag-uusapan natin yung pamumuhunan, yung pagpasok ng mga gustong mag-invest, nakaka-apekto ba yung usaping paano ko ba explain yung issues natin with different countries?
yung issue natin ngayon sa local, it's really yung support of government instead of trying to hurt the investment. Kasi matatakot ang investors kung katataas lang natin tapos tataasan natin ng sweldo. Nung biglaan, sabihin nila 200. Huwag naman ganun, di ba? Mhm. Pag-usapan natin, bago natin taasan, di ba? Kung anong kaya natin, lalo na sa mga maliliit na negosyante. So, para sa panig ninyo, mas maigi kung idaan ito doon sa natural na National Tripartite and Productivity Yung talagang Board. nag-aaral Yun. ng Oo. sweldo. Yeah, National Wages and Productivity Commission. Meron naman tayo. Sila din ang nagpatayo niyan eh. Mm-mm. Congress is an Republic Act 6727 eh. Hindi naman basta-basta nangyari yan eh. Hindi na antin sa Kongreso yan eh. So, Mm-mm. di sundan natin yung ginawa nila na which is RA 6727 where we put the responsibility of raising wages on this National Wages and Productivity Commission. Pinag-aralan yan. Alright. And may proseso dyan. Kailangan dumaan ng public hearing. Mm-mm. Pag-usapan kung sinong matatamaan, sinong hindi. Mm-mm. At saka yung mga malaking kumpanya, may mga yun sila eh, may CBA eh, Collective Bargaining Right. Agreement. Hindi Mm-mm. pa sila minimum eh. So, hindi problema yung mga malalaking kumpanya eh. Ang mahirap dito, tinatamaan yung mga maliliit, yung mga trying to survive, trying to do business, starting business, doon sila nahirapan. Alright. With that, Dr. Cecilio Pedro, sir, salamat po sa oras po ninyo at sa uulitin po. Sige po, salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.